Ayan, ngayon po, narito tayo sa isang lugar. Ito po ang tinatawag na Kasyang dito sa sasakupan po ng Bordayas. Parito malapit sa pagitan ng Pulilio at ng Bordayas. At binisita ko nga dito yung mga pinagmamalaki na mga bakawan o mangroves. Hindi dito po sa bahaging ito ay ilan-ilan na lang. Pero doon sa mga papasukin natin ay mas marami pa na mga ganito. Hindi man ganito kalalaki pero makikita natin na nagtutuloy-tuloy at hindi ito pinapakailaman o pinuputol. At malaking tulong ito sa as a sequester ng carbon dioxide. Kita po natin yung ganito kalaki. Ganito siya kalaki. Ganito yung muna natin. Isa, tapos ganoon, dalawa. Bali po, apat na ganito. Apat na dangkal. Ang apat na dangkal. Ganun kalaki siya. At dito pa po sa unahan, ipapakita pa rin po ko sa inyo. Ito naman yung tinatawag na tabigi. Ito ay malambot na kahoy, matibay, pero siya kung iginagatong ay maningas. Noon po anong mga ginagawa. Tapos yung mga sanga nito maningas. At ito pa rin po yung malaki pong bakawan. At syempre po kung sanay ka mag-adventure o mag-explore ay makikita mo, malalapitan mo itong bakawan na ganito. Tapos ang isa lang din sa advice dito, kapag aakyat ka sa ganito, titingnan mo, marami siyang ang tawag dito karag o kamarag, o mga ants, mga langgam na malalaki. Langgam dito sa bahagi ng Luzon, sa Bisaya hindi ko alam kung ano basta ants. Kasi pag sa Bisaya, pag tinawag na langgam, ibon yon sa Tagalog. Pero dito langgam as in yung mga ang tawag nila kamarag. Tapos lalapitan ko pa rin itong yan. Kinakailangan lang marunong at sanay umakyat. Sanay umakyat. Tapos, yun. Ganun nga ba siya kalaki? 1, 2. Ganun din. 4 na ganito. Ganun kalaki. Tapos, papakita ko naman, dito sa bahagi ito, malalaki rin ang mga bakawan dito. At dito sa ilalim nitong bakawan, ito yung mga tinitirahan o pinaglulunggaan, pinupuntahan o tahanan ng mga alimango. At sa banda ron po, aking pupuntahan din at para po makita rin ninyo. Yun nga, paalaala, kinakailangan kung ikaw ay maggagala sa ganito, kailangan sanay ka. Ay sir, longga ng alimango. Yan. Ayun. Ayun. Yan, ipapakita namin sa inyo ang lungga ng alimango. Tahanan ng alimango. Itong ganito ang tahanan ng alimango. At ito ay posible na marami dito. At marami din, may mga nakikita din ako dito si o shell. Mas maganda lugar. Dito sir. Dito tayo. Dito na. Yeah. At syempre, dito mismo dito. Medyo yan, nagpapakita na lang namin. Tapos itong isang ito, pakita lang namin at sukatin sa daliri. Kayatin natin. Yan.
ito, masasabi, medyo malaki na rin ito. 1, 2, yun, 4 din. Basta mga, mga, 4 na ganito. Malaki-laki na. At kapag ganito kalalaki, ang bakawan, almost 20 years nito. 20 to 25 years to 30 years kapag ganito kalaki ang katawan ng bakawan. At syempre po, tuloy pa rin tayo sa pag-explore kung ano nga ba yung makikita natin hanggang sa mga susunod pa. At sana matutuhan ninyo, may matutunan din kayo na dapat inaalagaan ang ating nakalikasan, lalong higit ang mga mangroves at kung ano man ang samot-saring buhay na narito. Tayo dito mag-aakrab ah. Dito ah. Talon. Ayun po, malaki. Sige, diretso mo. Sige. Dito ang tuso. At syempre, ito naman yung kahoy. Ano yung kahoy ito? Ano na yan? Kung ano na yan. Libot ko na itong uring kahoy dito. Hindi na natin abot. Pero, yan ka na lang kapatid. Diba? Ako dadaan din diyan. Magtayos ka pa. Lumipad. Wala pag. Paglipad yan. Ayan, pati po yung ating umahawak. What? Balik ka. Yan. Ito pa rin po yung isang malaking katawan ng bangka o bakawan. Yan, nakakatuwa ang pag-ikot natin dito. Nakikita pa rin natin na mayroon pa rin mga maipagmalaki na mga bakawan habang may mga pinapalaki pa rin sa tulong ng pamahalaan. At yun na nga yung National Grading Program. At yan. Nandito po tayo sa kanila. Nadala ko pala yung aluyang ko diya eh. Ito. Ayaw nga. Magandang tulugan. Sabi dito matapalang. Nandito na po. Maganda kilawin na dito ang alimango. Ito po yung bakawan. Ako po hinahamak nito mga ito. Akala po kasi nila lampa ako sa mga ganito. Ito po makikita ninyo, malalaki na rin bakawan.
Ito, isa sa malaki na ring bakawan. Ito yung tangal, Kuya Unad. Tangal dito. Ito yung binabalatan. Tapos yung kanyang balat ay ginagawang pangkulay. Floor wax. At tapos inilalagay din sa tuba. Pero kailangan din natin mangapit. Yan. Ito. Bihira na po yung mga ganito kalalaking bakawan. Ito po eh. Yan po, isa rin sa tangal. Yan, lalapitan po natin. Ito. Ito po siya kalaki. May mga pinuputol na rin. Ito po yung katawan ng katmun. Yan. Ito po ang ganyang katmun. Almost 20 plus years na yan. Ito po yun. Medyo pati bang klase. Na. So pa rin po tayo. Yan. Kinakailangan na sa pagsusuot po dito, sa paggala dito, kinakailangan din patibayan ng tuhod. Yan. Yan, makikita nyo bangkaw na medyo malaki. Tapos ito yung kanilang mga tangal. Ito po itong balat nito ay ito pong balat na ito tinatanggal. Pagkatanggal yung unang balat tinatanggal din, tapos ibinibilad. At dito posible dito na marami rin. Hello! Yan, dito po sa looban ito, forest mangroves talaga. Baba pa rin po tayo. Yan. Ito, yan. Yung tangal na tinatawag. Meron po, ito naman piyapi. Ito mga ganito black piyapi. Yan, makikita. Ito po, piyapi naman ito. Black piyapi.
rin po yung ito kalimitan na ginagamit na panghaligi sa bahay kapag walang alternative. At karamihan po kapag tumitira sa mga sa malalapit sa mga grooves ay ganito yung ginagamit. Medyo ito ang napakagandang uri ng kahoy na dapat talaga iniingatan. Yeah. Subukan natin ditong tumulay. Sana. Guys! Ano kaya? Matibay. Matibay. Ito po, papakita ko dinadaanan ko. Mabuti hindi naputol. Tapos ito po, mayroon kakaiba tayo. Alam ko ito ay ginagamot sa mata. Ano ka kuya unod ang tawag dito? Ayun dito na? Awa, nakakabindi ka sa tiyan. Nagtatara sila. Ito yung puting-puti na ito, hinog nito. Kinakain namin no kaya bata pa. Ito po, silipin din natin ito. Ito yung makikita. Makikita mo yung bakawan nito. Yan. Kinakatakot nila na mayroon daw pisukan ng wild bee. At pag natangko ay talaga lagnat. Pero ayun. Yeah. Pikuray din dito. Ito yan. Ito nga daw, yung kung narinig ninyo dati inuuling ito. Tapos ginagawang raha. Yan. Ito yung isa sa mga nakakatuwa at dapat napapangalagaan ng tuloy-tuluyan. Kaya lang itong lugar na ito ay medyo malayo na talaga. Pero doon sa isang lugar, sa isang barangay, malapit ito. At malapit din dito yung cleaner na mangroves. At sa mga susunod, bibistahin po natin. Yan, marami po siyang kasamahan. Kaya lang sa pag-akyat niya natin. Yan. Sa akyat. Tapos, yan. Ang ating dadaanan. Tapos, check. Ay, muntik na. Pero kailangan malapasan. Ayan. Lapitan natin itong mangroves na medyo malaki at ayun pa. Yan. Pero atin na lang tingnan. Ayan. Subukan pa natin puntahin yun. Ito, babain natin ito. Sinusubukan po natin yung pinag-aralan natin na kahit pa paano ay magamit sa ganito. Yaps. Yan. Tapos yan. Hindi po ito advisable doon sa mga baguhan. Dahil kaya po nagagawa ko ito ay bata pa po ako ay nagsusuot na rin sa ganito.
Kaya naabot na po natin. At yan, makikita po ninyo. Yan. Oo! Ayan. Yaps! At ipapanood ko pa rin po sa inyo, papakita pa rin natin yung iba pang mga mangroves at ibang rock formation. At syempre, may mga pupuntahan pa rin po tayo. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-adventure, pag-explore, lalong higit sa mga bahagi ng ating kalikasan. At Rahan. ano nga kuya unod ang ito. Gapang. Hindi, meron iba pangalan to. Di ba to? Yan, libato. Sigurado pag-ili sa limata, alimango. At dito na po. Dito na nga po high blood din ang mga alimango. Tapos ay mga sasagimata. Ano kayo, kabututoy lang pala.